Enchong, kami, gusto namin malaman, excited kami, anong ginawa mo that night pag uwi mo? Yung iba kasi sinasabi na natulog sila na hawak nila ng trophy, katabi nila, ikaw, anong ginawa mo? Dasal. Dasal talaga. Kasi nung panahon na yung parang pakiramdam ko nalulunod ako sa problema, yung dasal yung nakakapagpabigay sa akin ng hinga. Yung, okay, bukas ulit. So sabi ko, every time that I will have a chance to feel that I'm out of the problem and I feel like I'm on top of the world, I will just honor you and give it all up to you. Kasi ayoko yung relationship ko sa Panginoon ko na natatapos lang kapag may problema ako. So, nung natanggap ko yun, sabi ko, Lord, thank you. Tapos, sana marami pa sa susunod. Pero gayon pa man, bigyan mo ko ng trabaho para mas marami pang susunod. So nice. So dahil balikan ko, no? Kasi, diba, nung nasi-stage ka, Manila International Film Festival, mga friends ko, sobrang cool sa'yo. Sobrang, ang bait mo, ang galing mong makisama. May $5 po kasi yun. May lagay. Ano lang po eh. Kasi hindi nakakatuwa kasi abang yung iba nirereklamo kasi yung iba papapicture sila, ayaw man lang tanggalin yung face mask. May mga ganun kasi syempre minsan naman, di ba? Oo. Pero ikaw, lahat ng pakikisama, sige makulit sa akin. Parang may nagre-reklamo sa inyo. May iba ba kayo experience kay Encho? Hindi, joke lang. Hindi yun po, naka-mindset lang talaga po na every time na pagtrabaho, kailangan mo siyang embrace ang trabaho. And hindi po kasi ako naniniwala dun sa kasabihan na kapag yung privacy, you can always find privacy if you want to go to a private place. But if you there's no such thing as private when you're a politician or you're an actor, you're an artist. So kailangan mas may extension yung patience, merong extension yung pakikipagkapwa-tao. Tsaka isa pong, and natutunan ko, hindi po, mahirap po siyang ituro sa mga tao minsan, lalo na sa mga bata. Parang kailangan mo siyang ipaintindi through experience. So I think, yun na lang yung gagawin ko. Ipapakita ko na lang sa mga bata na, hey, there's always a way to, deal with people. And there's always better ways on how to handle it. Yan. Kaya kami, we're so proud of you sa ganyan ugali mo, di ba? O, kakaiba ang isang Enchong Media. And you deserve a palakpak yan, di ba? Pero ito, I'm sure itong taong to, siyang tatanungin ko about you, ano masasabi niya. Kasi alam ko, very proud siya about you. Oo. Ito, alam ko, isa to sa mga tatay-tay tayo no, sa showbiz, di ba? Yan, si Direk, hindi, actually, Direk, Lauren, hindi po kayo yung tatanungin ko. Yung waiter po, kasi natuwa siya kanina dun sa kay Enchong na nagsisir. Hindi, Direk, syempre, I'm sure isa ka sa very proud, isa ka sa sobrang tuwang-tuwa sa Best Supporting Actor Award ni Enchong. Ano pa bang nakikita mo with Enchong? Sa tingin mo ba, baka siya ng next na head ng Star Magic? Production head ng ABS-CBN Studios? Hindi ba direct pala nasa spotlight ka yan? Okay. Baka pagtapos ito, alis ka na naman June. Hindi, mag-interview. Papahara na talaga. Kita pa tatala. Mag-interview din ako ng Maris. Malakas si Maris. Ang mga spotlight. Like talaga. Okay po, direct. What do I see? The question is, what do I see? The international platform. I think Enchong can be one of our exports to the international arena of very good Filipino actors. And I think he's very, very ready for that. Yes, ang bongga. Plus being a business mogul. Tycoon, kung gusto mo. So siya na, nasa kanya na lahat. Mag-invest na po kayo sa kanya. Yeah.
Oo. Pero syempre, unahin natin TVB, magsisimula na. Ano naman siya sa 20 eh. Mag-host siya sa 20. Pero yan, Encho, parang very touched ka, parang teary-eyed ka, nakikita ko. O parang, yun, ano masasabi mo sa sinabi ni Direk Lauren Jogi, although minamadali ako ng test. Si tatay kasi, di ba nung when he took over, when he took charge with Star Magic, ang daming uncertainty, and of course parang yung questions nung ibang artist na where will Star Magic be after. Parang ako kasi yung importante sa akin yung relationship ko with my handler also, and I feel like my handler si Tita Monch gave so much already to me. So the least thing I can do is listen every time, because I know that these people are more experienced and way wiser than I am. So nung nag-take over si tatay, tapos nagkaroon ako ng problema, siya yung laging nandyan na makinig. From the highest highs of my emotions to the lowest lows of my energy. He's always there to just listen and give me something that I can absorb so that I can go through another day. So lahat nung yung pakiramdam na yun, I will always be thankful and grateful. And sabi ko nga, yung siguro, wala naman ang kailangan si tatay, wala naman kailangan pera yan, mayaman na yan. So yung pwede ko lang ibalik sa kanya is yung services. From him to Tita Cory, to Mr. M and Tita Marion. The only way I can give gratitude to them is for me to be a good soldier to the craft and to the company. Yeah. So, yung sinasabi niya pong international, kung gusto niya pong may bagong maisulat, meron na po akong, nakasungkit na po ako ng isa, so hopefully sana po. Always ready. Yeah. So nice, huh? Very well said. Yeah. Again, congratulations. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Sir June Lalin. And now let's have Miss Janice Navida from Bulgar. Matindi to. Ganun agad. Then, first, syempre, Enshong, congratulations on your Best Supporting Actor Award. And congratulations for reaching this point. 18 years, sabi nga nila. Pero sabi mo rin, Enshong, for you to reach this point, hindi lang naman din kailangan yung acting performance mo ang magaling. Nandiyan din yung attitude mo. And alam natin, ang mga artista, talagang napakaraming dapat pakisamahan, hindi lang production people, pati yung press. So, I'd like to know, how do you handle yung mga times na medyo napipitik ka, nababash ka, napipikon ka ba kapag nahe-headline ka namin ng hindi maganda? Yung mga tipong nagkakaroon ka ba ng galit sa press or sa mga ano? Paano mo hinahandle yung mga galit? From therapy, naging bull session. Hindi, to be honest, I get heartbroken. I get heartbreaks that I don't show to a lot of people. I get heartbroken and I run to my family and then just, tell it to them. Pero, kasi, you have always two paths to take. Either be bitter about it, be bitter about the situation that happened, or realize that everything is temporary. And I think yun yung isang bagay na natutunan ko, everything is temporary. Nasa tugatog ka ng kasikatan, kayamanan, that's temporary. Something will happen to you that will make you realize that, it's not forever. And I think yun din yung naging relationship ko sa inyo, sa press, sa mga taong kasama namin kapag nagpo-promote ng proyekto. That hindi naman pwede parati ng maganda parati. Kasi the reason why you guys are there is because to balance things out, to make sure that you're fair to the audience, to the people that you serve. So, and I think yun din yung trabaho namin. Hindi naman parating magaling yung trabaho namin, hindi naman parating award-winning yung performance. But
there will always come a way that it's a cycle. So ako, ginawa ko, ang sa akin lang, kailangan kong patunayan sa inyo na kung ano man yung naisulat nyo dati, maaaring hindi totoo or maaaring hearsay lamang. So, that's why I'm very fortunate that umabot po ako ng ganito katagal. Kasi somehow napapatunayan ko rin yung sarili ko na, okay, hindi naman pala totoo na maldita or maldito yung isang artista. So, natutuwa ako na nandito rin ako because I get to also show the artists that your relationship can be this good towards the press. Diba? Hindi mo kailangan mag-block, hindi mo kailangan mag-rant kaagad sa social media just because of one write-up. There's always a chance for you to change that. Wow, sana all, Encho, katulad mo. It's not an easy work to do. It's a process. But sabi ko nga, ang swerte ko lang kasi napapalibutan ako ng maayos na tao. Specifically Star Magic. So hindi ka natakot sa mga tanong namin. There will always be fear, di ba? There will always be but at the same time, it's how you manage it. And we've been through several interviews, di ba? Pero I will always find a way to make it a respectable or respectful answer. True naman, Encho. Sige. Yung next question ko na lang, guys, ha? Para ano ko natatakot si Tas. Si Tas wala yung natatakot. Hindi kasi na-mention ni Direk Lauren na pwede ka na maging international actor. So kung mabibigyan ka nga ng chance, sino naman yung dream mo na maging makasama sa international project? Mga Hollywood actors. Let's shoot our Aim shot high. na, di ba? Oh, Let's aim high. aim high. Like Timothée Chalamet, Anna Taylor Joy, yung mga feeling ko nasa same age range ko. Para matuto rin ako, matuto rin sila. Yung mga ganong bagay. Yeah. And in what genre? Dali na natin siya sa home court advancement natin, di ba? Sa drama na tayo kagad. And being an actor and show, syempre sabi nga nila, dapat wala kang tinatanggihan. Lahat game ka. And dati nag-play ka dun sa Here Comes The Groom. the Groom as gay actor or a gay role. Was there a time ba na na-offer ka din ng mga BL series? Kasi nauso yun, di ba? And if ever ma-offer ka, are you willing to portray parang hardcore gay or ano yun, challenging kasi baka dun ka mag-best actor naman. Actually, prior to all of this BA, lumapit na ako kay Chris Gasmin. Nilatag ko na sa kanya yun. Nauna nga, Angel. This was even before Call Me By Your Name. Nilapit ko na to kay Chris Gasmin. Pero, ewan ko, I guess I was just a small voice back then. And, I mean, I have nothing against it. Pero, sabi ko, the fact that I have this intuition, next time pakikinggan ko na, kung dapat pala nilapit ko, hindi ko lang siya nilapit sa isang tao. Dapat nilapit ko siya sa mas marami. Kasi, after that, Thai BL took over. Alam mo yun, na parang sayang tayo na dapat na una yun, mas magagaling. Mas magagaling pa tayo gumawa. Love your own. No, let's be honest. I get to immerse myself with Thai production. Honestly, ang galing natin gumawa ng kwento, ng shots. Kaya natin eh. Pero yun lang. Pero siguro yun, learned lesson na next time kapag meron akong intuition about a specific genre, I'll approach it to more production houses. Possible pa bang ma-push mo yan? And sino yung gusto mong makasama kung sakali? Alam mo, baka pwede si Kuya Eko. Kasi si Jericho Rosales. Kasi kausap ko siya. Kailan ko na siya kausap? Kausap ko siya nung isang party. Tapos ang dami niyang sinasabi sa akin. Hindi ko alam kung nakainom na siya or hindi. Pero parang, napanood niya kasi yung Elise. Tapos, na-appreciate niya yung performance ko dun sa Elise. Sabi ko, in my head,
Although sinabi ko sa kanya, sabi ko, uy, next time sana naman tayo magkatrabaho kapag may material ka dyan, tsaka may extra kang budget dyan, ikaw na mag-produce, gawin mo na para sa akin, something like that. So, yun. Nasa benta mode din po kasi ako ng sarili ko. Halika gawa tayo. Di ba? Ano rin ako, salesman. Ayun. So yun po. Sana, if ever mabibigyan ng chance, either Kuya Echo or Ding Dong, Piolo, Alden, alam mo yun, all these amazing, brilliant actors. We'll wait for that, Enshong. Sana mag-push through. Sana po. Thank you. Thank you. Thank you, Miss Janice, and thank you to all of our friends from the media for your questions. We got to know you more.